Mapagpalang Sunday morning sa inyo pong lahat, mga ka-TFTD, at para po sa ating, again, tanong sa araw na ito, para sa ating reflection, ang atin pong magiging tanong ay, pusong bata o isip bata? Yan, pusong bata o isip bata? Ito ang ating tanong sapagkat, well, dito sa Pilipinas, ito'y napakahalagang pagdiriwang ng kapistahan sapagkat pinagdiriwang po ngayon dito sa Pilipinas ang kapistahan ng Banal na Sanggol, ang Santo Niño, na isa sa mga mahalagang bahagi ng kasaysayan or kwento ng pananampalataya ng mga Pilipino. At yun nga, ang ating tanong, pusong bata o isip bata? Sa ebanghelyo po natin ngayong araw na ito, ngayong kapistahan ng Banal na Sanggol, ang atin pong ebanghelyo ay hango sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 2, talata 41 hanggang 52, 41 to 52. Sinasabi dito, especially dun sa latter part ng ebanghelyo, do sa bandang huli. Sabi dito, siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay ito iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng tao. So anong connect sa tanong? Pusong bata o isip bata? Kapag pusong bata, nandun yung, alam nyo, yung laging yung willingness to learn, yung willingness to be always humble, yung pagkakaroon ng puwang palagi, yung pagtitiwala sa mas nakatatanda sa kanya na para bagang a child cannot stand on his own, na andun palagi yung pagtitiwala. Kaya, kumbaga, sa isang mas malalim na pagninilay, ang taong may tulad ng pusong bata, yung taong laging may puwang, especially sa Diyos. There is always space for God, for improvement. Nandun yung humility to accept kung ano man yung kanyang nagiging pagkakamali. Pusong bata. Whereas kung isip bata, edi syempre, yung kabaliktaran nito. Pagka isip bata, yung baga, alam nyo yun, yung walang desire to learn, there is no desire to change yung ways ng mga mali, hindi bukas ang puso sa pagbabago, ang pinagpipilitan ng kanyang sarili. In short ay yung pride, yung kapalaluan. Minsan kasi, minsan kasi sa buhay natin, obvious na meron ng kulang sa buhay natin, obvious na meron ng mali sa buhay natin, and yet we keep on telling ourselves and others, wala akong ginagawang mali, walang kulang sa buhay ko, I'm perfect, kompleto ako, okay ako. Pero, tatandaan natin, as creatures of God, we are imperfect. Laging may kulang sa atin. At if we are able to recognize yung kakulangan na yun, yun ang puso ng isang bata. But, if we are not able to recognize those limitations na meron tayo bilang tao, bilang nilikha lamang ng Diyos, ay doon tayo sa kabila. Isip bata. Isip bata. Kasi yun nga, hindi bukas sa pagbabago, hindi bukas sa pagtatama ng mali, kasi ang tingin sa sarili ay ganun kataas. So, eventually, walang puwang sa Diyos. Walang puwang ang Diyos sa puso niya. So, mga kapatid, saan tayo? Tayo makakasagot niyan. Pusong bata o isip bata? So, sana, lagi nating pagsikapan na maging pusong bata. Upang sa gayon, laging may puwang sa puso natin ng Diyos. And yun naman talaga ang dapat. God should always have a space in our hearts. Kung maaari nga, hindi lang espasyo, kundi talagang yung puso natin ay nakalaan para sa Kanya. So mga kapatid, pagsikapan natin palagi na maging pusong bata. May kapakumbabaan, laging handang tanggapin kung ano man ang hamon ng Diyos, laging tanggapin ang Kanyang biyaya, especially ang biyaya ng pagbabago at pagtatama ng kung anumang kakulangan sa buhay natin. At sana, talikuran natin naman yung pagiging isip bata. Sapagkat yung pagiging isip bata, yun na magdadala naman sa atin. Well, hindi ko alam, maaring sa kapahamakan o sa kapalaluan. So mga minamahal, ngayong kapistahan po ng Santo Niño, ito yung magandang pagnilayan natin. Pusong bata o isip bata. So sana, we desire na sana ipatuloy tayong magkaroon ng pusong bata katulad ni Jesus na minsan ay naging sanggol, naging bata at lumaki nga siya dahil sa kanyang kabukasan, dahil sa kanyang kababaan ng loob, lumaking marunong at kasiyasiya. Hindi lamang sa kanyang mga magulang, kundi sa kanyang Ama na nasa langit, ang ating Diyos na lumikha. Mga minamahal, sana pagsikapan natin palagi na tayo magkaroon palagi
ng pusong bata. Okay po. So muli mga kapatid, ang patuloy na paanyaya sa atin na maging mga cyber missionaries. We continue to evangelize the word through social media. So again po, please like, share ang ating pong page. Ganun din po ang ating Instagram at Thought for the Day, ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing, at ang ating pong TikTok account na Thought for the Day. At syempre po, pagbati po ng happy birthday sa lahat po ng may mga kaarawan ngayon, anniversaries and any special occasions na pinagdiriwang po ninyo. Happy birthday po. At syempre po, pagbati po sa isang parokya namin dito, sa parokya po ng Batang si Jesus, sa pangunguna po ni Father Sherwin Apostol, na kanilang parish priest, at ni Father Kurt Roma Santa, ng kanilang parochial vicar. Happy fiesta po sa inyong lahat dyan sa Buenavista. So hopefully, maging masaya at maging makulay, at hindi lamang yun, maging mabiyaya ang inyong pagdiriwang ng fiesta. Pagdasal po natin ang mga kapatid nating may mga pinagdaraanan pa rin sa panahong ito, physically, emotionally, financially, and lalo tigit spiritually. So pagdasal po natin sila na sana ay sa tulong ng ating dasal di makagaan sa kanilang dinadala. And also we pray for those people na nandun pa rin, nasa lugar pa rin na may mga conflict at kaguluhan. Hopefully, one day, maranasan na nila ang kapayapaang matagal na nilang inaasam. At syempre sa huli, kung talagang pinagsisikapan natin na maging pusong bata at iwinawaksi at tinatalikuran yung pagiging isip bata naman, ay di iisang ibig sabihin nito. Di lagi tayong pagpapalain at lagi din tayong magiging pagpapala sa ating kapwa. Magandang araw po. Happy Sunday. God bless po sa inyong lahat.